James magbuhos. Tayo po mga kapatid ay manalangin. Mapagpalang Diyos, sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Kami po ay tunay at puso nagpupuri at nagpapasama sa gintong pagkataon na pong ipangkaloob na ikaw po'y aming purihin sambahin sa Espiritu at Katuhan. Salamat yung paglangis sa pong bahagyang bagawing pinagpala na mabuhay na patuo na aming napakinggang patuloy po nagpapalakas ng paniwala at pampataya higit sa lahat yung matamis na presensya na aming pong nandamam at minsanan pa sa umagang ito kami po iyong samahan pagpalain buksan ang puso at pagkaunawa ng bawat isa na iyong mga nakdadat baguhan sa pangunang panalangin na may gagalang mahabang lista sa ganang akin wala po akong magagawa lang isang mo po at pangunahat nawa po ang Ebanghelyo kaltasan na aming mapakinggan ay maging silbing pagpapalang espiritual para po aming magawa at maganap ang iyong mga kalooban sa huling panahong ito sa makapangyarihang panghalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samo at panalangin, aming sasaway, kaantukan, alinlangan, di pagkaunawa na iyong bansalita sa aming kalagitnaan kasaut. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Pansus, ang pinakamataas na pagpuri, pagluluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tangi po lamang sa ating pinakamamahal na Panso Kristo. At double honor, respect sa ating beloved evangelist, Will Estrada Almeida, ang propeta sa ating kapanahunan, magi sa mga children, sa lahat ng mga mahal sa buhay, ating gagalang mga pastor, at sa ganitong aral din natin malimutan ay tinuro po ng ating beloved Assistant Pastor Lenz Almeida at mga daling umaga sa aking corporate co-worker, sa lahat po mga awit, instrumentalist, sa lahat po na aking mga kapatid sa mahal na Panginoon sa ating pong live gospel patuloy sa masubaybay. Magandang pinagpalang umaga po. Ang lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Nawa po ating maunawaan sa ng Diyos, kaya nawa po ang ating kaantukan ay ating pong labanan para ating maunawaan sa ng Diyos at ating po magawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dito po tayo mga kapatid sa Kawikaan 28:20 at dito po ay malinaw. Kung nais nating pagpalaim at nais nating ibigay at tanggapin natin lahat ang ninanais natin sa mahal na Panginoon, isa po ang ating dapat gawin, ang tayo maging tapat sa mahal na Panginoon. Dito po tayo sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 28. Ang talata po ay 20. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Amen. Kaya nga po, ang lahat ng tao, nais po yung maraming biyaya, maraming pag-aari. Subalit, bago natin tanggapin, tayo maging tapat. Ito po yung iba na nagkaroon ng salapi sa illegal, pagdurusa ang nagiging kahantungan o nabibilanggo. Pero ang kailangan pala ng bawat tao, habang ikay nabubuhay, maging tapat ka sa Panginoon. Sa lahat ng bagay, sa ating paglingkod, sa ating pagsamba, sa ating pamumuhay. Kaya dito po ay napakalinaw. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Kaya kung nais natin, pagpalain po tayo habang tayo naghihintay sa pagbalik ng mahal na Panginoon, maging tapat po tayo sa pamumuhay natin, sa ating pagkakaloob. Kaya kung tayo minsan nabibingi na ang ating tahinga sa paliwanag sa pagbibigay, ay hindi tayo po pagpapalain.
Dahil ang kailangan, maging tapat tayo, yung paliwanag sa pagbibigay, ating po i-apply sa ating pamumuhay. Kaya kung nais natin pagpalain sa lahat ng bagay, dahil ang sabi ng Aklat, pagpapalain tayo sa ating katawan, sa lahat ng bagay, pati sa ating kaluluwa. Ang sabi ng ikatlong Juan. Kaya dito po ay malinaw, para tayo suplayan, pagpalain sa lahat ng bagay, pagalin ang karamdaman, magkaroon tayo araw-araw ng tunay na kapatgagalakan, ingatan, proteksyonan ng mahal na Diyos. Ang sabi po, maging tapat tayo. Pero ang sabi nga, ang tapat na tao ay managana sa pagpapala. Ibig sabihin lahat, kayang ibigay at tanggapin ng bawat tao o tunay na mga anak ng Diyos kung tayo po'y tapat. Ang buhay natin, ibigay natin na mayroong katapatan. Kaya gawin natin ang lahat para po sa kaluhati ang dakilang pangalan ng Panginoon. Dahil kung nais natin, tayo nga po ay pagpalaim, isa pong ating dapat gawin. Kaya nga maraming nagpapasalamat, nagpapatotoo na ating mga kapatid sa mga bakit sila ay pinagpala sa kawalan dati ng kanilang kalagayan, walang hanapbuhay, walang bahay, walang lupa. Sila po'y naging tapat na nagpilit, nagsikap, na maglingkod sa mahal na Panginoon. Kaya sila'y pinagpala. Ito po ang sabi ng mahal na Panginoon. Pag tayo'y tapat, mananagana sa pagpapala. Lahat ibibigay ng mahal na Panginoon. O, inyo pong unawain ang naging buhay ni Jose. Ano mang naging kalagayan niya, siya man po ay talagang kainggitan, mabilanggo. Siya po ay naging tapat. Una, sa mahal na Panginoon Diyos. Ikalwa, sa kanyang mga kapwa-tao. Ito po, kung inyo maalala, si Jose, ipinagbili, siya po ay napapunta kay Potifar. Lahat ng pag-aaral ni Potifar, pinagpala dahil sinamahan ng mga Panginoon si Jose. Kahit siya'y nabilanggo, siya'y tapat sa mga Panginoon, hindi nagreklamo. Kaya siya po'y ng pagpapala. Kaya sa ating buhay, dapat ito po ang ating gagawin. Kung nais natin tayo po ay pagpalain ng lahat na ating nananais, ay tayo maging tapat. Dahil ang sabi din ng Aklat, magpakaligaya ka sa Panginoon at bibigyan ka ng nasa ng iyong puso. Kaya kung anong nasa ng ating puso, pag tayo ay nagpapakaligaya sa paglingkod sa mga Panginoon, ibig sabihin, natutuwa ka, nagagalak ka, na pinaglilingkuran mo ang mahal na Diyos, ginagawa mo ang kanyang kalooban, hindi tayo nang himagod sa paglingkod sa Panginoon, hindi tayo nagsasawa, hindi tayo nag-iisip ng pagliban sa banagawain, tayo managana sa pagpapala. Pero kung ating iniisip minsan, alin kaya sa araw ng isang linggo ang aking aabsenan? O paano tayo managana sa pagpapala? Ay ang sabi, tayo po'y maging tapat sa Panginoon upang tayo managana sa pagpapala. Ay pero kung ating iniisip, ay kung alin yung ating pong lilibanan sa pagsamba, at kung tayo naman, una, hindi tapat magpure. Dahil sa araw-araw pamuhay, wala kang pure. Ay di talo ka pa nung hindi ka manampalataya dahil araw-araw, minsan ikay nakapagmura. Ay pero pag tayo anak ng Diyos, dapat kung tayo tapat sa mahal na Diyos, tayo araw-araw mayroong gagawing pagpupuri sa mahal na Panginoon at pananalangin. Dahil kung tayo po ay hindi nakakapanalangin, o ay di, talo pa tayo nung tayo ay hindi pa manampalataya sa gawain ito. Bakit? Kung ikay Katoliko, at mo yung mga Katoliko, pag tapat sa kanilang simbahan, nagkukuros. O tanda na sila ay active sa pagiging Katoliko o sila ay Kristiyano dahil yun ang unawa nila na ipakita ang kanilang talagang pagiging Kristiyano.
Pero tayo, bilang nasa buong katotohanan, kailangan tayo maging tapat sa Panginoon sa lahat ng bagay, kaya kailangan tayo marunong magpuri at manalangin araw-araw para tayo po'y managana sa pagpapala, sapagkat napakalinaw din ng salita ng mahal na Panginoon. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman, walang pagsalang parusahan. O ano ginawa ng mga taong hindi legal? Bagkos sa illegal sila, nagsisikap kumita ng pera. Di ba? Kaparusahan ang kanilang kahantungan. Pero pag tayo tapat sa mahal na Panginoon sa lahat ng bagay, doon tatanggap tayo ng pagpapala galing sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya simpleng-simple lang ating gagawin. Kung nais natin tayo, araw-araw may kapayapaan, tayo po ay may kagalingan sa ating karamdaman, tayo po ay nadiyan walang pangailangan sa araw-araw dahil tayo sinusuplayan ng mahal na Panginoon, dahil tayo tapat sa mahal na Panginoon. Pero pag tayo po ay hindi maging tapat, araw-araw parang kulang. Araw-araw mapapabuntong hininga ka. Pero pag tayo tapat sa mga Panginoon, sa pananay, pagpuri, pagsamba, sa pamuhay may kabanalan, tayo po ay hindi nagsalita ng masama sa ating kapwa-tao, hindi tayo po minamahal, gumagawa ng masama, tayo po ay mananagana sa pagpapala. Lahat ng gising magsabing praise the Lord. Dahil ganun ang naging kalagayan ng unang mga pataya. Si Jose, si Abraham, sila po'y tapat. Lahat ng ipinagawa ng mahal na Diyos, walang reklamo. Bagkos ka ng pagsisikapang masunod ang kalooban ng mahal na Panginoon Diyos. Kaya nawa tayo ay maging ganun, na tayo po ay susunod. Kaya napakalinaw ng aklat. Paano tayo pagpapalain? Huwag kang tagapakinig. Tagatupad tayo para tayo pagpapalain ng mahal na Diyos. Aklat po tayo ng Santiago 1:25. At napakalinaw. Kung nais natin pagpalang material, pinansyal, espiritual, lahat ng ating napapakinggat na babasa sa banal na aklat, ating pong isagawa sa araw-araw natin pamumuhay. Dahil malinaw, huwag kang pakinig. Ang tagal mo nang nababasa, ang tagal mo nang napapakinggan. Hanggang ngayon, ay kung hindi mo pa ginagawa, paano ka pagpapalain? Ay ang sabi, pag ikay tagatupad, pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Kung tayo susunod, pagpapalain po tayo. Ay paano kung tayo po nakikinig lamang at hindi sumusunod? Paano tayo pagpapalain? Napakalinaw na sabi ng banal na aklat, kung nais natin pagpalain, sumunod ka ng sumunod sa utos ng mahal na Diyos. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Lahat po ng gising magsabing praise the Lord. Kung nais natin tugunin ng mahal na Diyos ang ating panalangin, kung nais natin mga kapatid, tanggapin ang lahat ng ating nananasa ng ating puso, isa po ang ating gagawin. Tayo po'y huwag tagapakinig lamang. Tayo maging tagatupad upang pagpalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Kung tayo sumusunod, pagpapalain po tayo. Pero kung tayo nakikinig lamang, paano? Hindi tayo pagpapalain. Dahil malinaw ang sabi ng aklat, tayo maging tagatupad. Kaya marami na tagang pinagpala ng mahal na Diyos at ang sabing, totoo ang Diyos ko ay buhay, totoo ang gawain ng Diyos sa mga kasayd, totoo ang pagbigay dahil sila'y sumunod. Kaya pinagpala po sila. Bakit tinugon ng mahal na Diyos ang kanilang panalangin? Dahil sinunod nila ang utos ng mahal na Panginoon.
Kaya napakalinaw po ang sabi ng aklat, simpleng-simple ang ating gagawin. Lahat ng ating nababasa at napapakinggan, pag ating isinagawa, pagpapalain po tayo ng mahal na Diyos. Pero kung hindi tayo susunod at tayo tagapakinig lamang at tayo nagiging matigas ang ulo, pagpapaluin tayo, hindi pagpapalain. Papaluin tayo para tayo maging matutong sumunod sa utos ng mahal na Panginoon. Pero huwag na natin hintayin tayo paluin, sumunod na tayo para tayo po'y tatanggap ng lahat ng biyaya at pagpapala galing sa mahal na Diyos. Ating po basahin na po ang 3 talata at ito na may binanggit na nag-exhort. Pero para inyo maunawaan, ito po ang ating gagawin. Ang tapat na tao ay managana sa pagpapala at tutugunin ng mahal na Diyos ang ating panalangin. Meron dapat tayong gawin. Hanapin ang mukha ng Panginoon at magpakumbaba at talikuran ang masamang lakad at didinggin ang ating panalangin at pagpapalain ang ating lupain. Ibig sabihin, tayo po ay babasbasan ang ating kabuhayan kung ating gagawin. Ating pong unawain po ang kronika para inyong maunawaan bakit tayo minsan hindi pinagpapala, bakit hindi tayo minsan tinutugon ng mahal na Diyos sa ating panalangin. Minsan tayo po ay baka mapagmataas, nagmamagaling. Ay sabi ng aklat, kung ang aking bayan tumatawag sa aking pangalan, ay hanapin ang aking mukha at magpakumbaba. Kaya kailangan po natin yung tayo mapagpakumbaba para didinggin ng mahal na Diyos ang ating panalangin. Pakibasa ang ikalawang Kronika 7:14 at Isaiah 1:19, awit 23:6 bago po tayo awit ng isang awitin. Pakibasa na po itong 3 talata. Dito po sa aklatang ikalawang Kronika, Kapitulo 7, sa talatang 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kailang masamang lakad, ang kanyang didingin sa langit at ipatatawad ko ang kailang mga kasalanan at pagagaling ko ang kailang lupain. Dito po tayo sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 1, ang talata ay 11. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsikain ng buti ng lupain. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 23, talatang 6. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Lahat po ng kasi magsabing praise the Lord. Malinaw po ang aklat na 5 ating binasa. Ang tapat na tao ay managana sa pagpapala. Kaya ano sabi ng aklat ng kronika, tayo po dapat magpakumbaba. Ano mang ating kalagayan at anong pangailangan po natin sa mga panahon, kailangan tayo muna magpakumbaba. Ang sabi ng aklat, kailangan tayo magpakumbaba. At sabi nga, tayo dumalangin, talikuran ang masamang lakad. Ano yung hanapin? Ang mukha ng Panginoon. Gawin po natin araw-araw ang banal na kalooban ng Panginoon. Sa araw ng pambahan, pag tayo nandito na po, ang ating puso at kaisipan, lahat ng sangkap ng ating pisikal na katawan, gagamitin po natin lamang sa kaluhatian dakilang pangalan ng mahal na Panginoon. Hindi po natin dito pag-uusapan ang business natin o anuman.
pag tayo narito, ating itataas ang dakilang pangalan ng mahal na Panginoon. Kaya nga sa panahon ni Moises, sa galit ng mahal na Panginoon, lumabas ang ahas. Isang araw, 23,000 patay. Ano ang sabi ng mahal na Panginoon nung nanalangin si Moises? Itaas ninyo ang ahas sa ilang at aalsin ko ang aking galit at ang mga ahas ay hindi na mangangat sa inyo. Yun po ang sinabi ng mga Panginoon Diyos. At nawala, mga kapatid, sa ating panahon, itaas natin ang dakilang pangalan ng mga Panginoon at tayo'y pagpapalain ng mahal na Diyos. Itaas natin ang kanyang dakilang pangalan. Kaya nga sabi ng mga aklat, kung kayo'y kumakain o umiinom, gawin ninyo ang lahat sa ikalahati ng dakilang pangalan ng mga Panginoon. Kaya nga yung sinasabing hanapin ang mukha ng Panginoon at dumalangin at talikuran ang kanilang masamang lakad, ipatatawad sa kanilang kasalanan, didinggin ng mga Panginoon ang ating panalangin at pagagalingin ang ating lupain. Ano yung pagagalingin? Pagpapalain o babasbasan ang ating kabuhayan. Kaya nga, ang sabi po, pag tayo nagpakumbat, dumalangin, talikuran ang masamang lakad, tayo po'y pagpapalain ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan po sa araw-araw natin pumuhay, ito po ay ating na maunawaan para po tayo po'y kawat kabagan ng mahal na Panginoon dahil meron tayong dapat gawin. Kung kayo magkusang maging masunurin, kakain kayo ng buti ng lupain. Anong ibig sabihin? Lahat ng ating nabasa at napakinggan simula ng tayo masave sa banal na gawain, ang tungkol natin lahat, ating susundin. Kaya ang linaw, kung kayo magkusa, ibig sabihin, huwag mo nang intayin, paluin ka. Huwag mo nang intayin na ikaw ay palagi pang papalalahanan. Bagkus, alam mo na ang kalooban ng Panginoon, alam mo na ang pagpupuri, alam mo na ang pagsamba, alam mo na ang dapat mong gawin na sa araw ng pambahan, narito ka sa bahay sambahan. Kung nasa bahay sambahan ka, narito ka upang iharap ang iyong katawang isang haing buhay banal at kaya-aya. Gagawin lamang natin dito yung banal na kalooban ng mahal na Diyos. Kaya ang linaw po, kung kayo magkusa, tayo'y maging masunurin. Hindi ibig sabihin, isang buwan susunod, isang buwan kalahati ang susundin. Dapat maging masunurin. Dahil dito po, pinagpala si Amang Abraham, siya'y laging sumusunod sa lahat ng pinagagawa ng mahal na Diyos. Kaya naman, pinagpala siya at ang kanyang naging lahi ay kasindami ng bituin sa himpapawid o buhangin sa tabing dagat. Bakit? Siya'y nagkusa na maging masunurin. Kaya kung nais natin pagpalain, maligtas ating mga sa buhay, tayo po'y maging masunurin sa lahat po ng iniutos ng mga Panginoon. Dahil ang sabi ng mga tunay, ang kawaan ay susunod at ang kabutihan sa lahat ng araw natin, sa araw-araw natin pamumuhay, darating, hahabulin tayo ng pagpapala ng mga Panginoon. Hindi tayo iiwat pababayaan ng mga Panginoon dahil natin ang kanyang kawaan, ang kanyang kabutihan. At kung tayo po ay laging nasa pagkatipon ng mga banal, tayo titira sa bahay ng Panginoon magpakailan-kailanman. Wala pa man tayo sa langit. Ano yung titira? Tayo sa bahay? Na doon tayo lagi sa banal na gawain. Dahil kung kayo po'y may bahay, mayroong ikalawa tayong bahay, ang bahay sambahan. At sa ating pambahan, may 3 araw tayo na gagawing panambahan. Kaya ating gawin ito habang tayo nandito sa lupang ito, plus pag ating ginawa ang kalooban ng Diyos, titira tayo sa langit.
magpakailan-kailanman. Dahil ito'y pangako ng mahal na Panginoon. Kaya ating pansinin ang talata na ating binasa, tayo maging tapat. Makikita natin, kahit kailan, hindi magkukulang ang mahal na Diyos sa atin. Kung tayo pinawala ng pagpapala, ikaw, maari ang nagkulang. Dahil baka ikay natatamad magpuri, natatamad manalangin, o maaaring ikay nagrereklamo sa mahal na Diyos. Pero ang sabi ng Baaklap, maging tapat tayo. Mananagana po tayo sa pagpapala. Tayo po'y tumayo at tayo awit ng isang awitin. At napakalinaw ng Baaklap kung nais natin tugunin ng mahal na Diyos ang ating panalangin. Kung nais natin tayo pagpalain ng material, pinansyal, espiritual na pagpapala. Kung nais natin tayo maging masaya, maligaya, hindi nang manghihinat manlupaypay. Tanungin po natin ang ating sarili. Tapat po ba tayo na ating gagawa ang kalooban ng mahal na Diyos sa araw-araw nating pamumuhay? Tayo po'y gumising at tayo awit ng isang awitin. Siyang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Gawin po natin panalangin ito. Totoo ang mensahe ng awitin ito. Totoo ang salita ng mahal na Diyos. Totoo kaya lahat gawin ng mahal na Diyos. Pag tayo naging tapat, pag tayo po'y naging tapat, makikita natin kahit kailan hindi magkukulang ang mahal na Diyos. Laging may biyaya magkakaling sa mahal na Diyos. Sa akin walang hanggan. Hallelujah! Ibig mo salamat, mahal na Panginoon. Sa iyong tunay na kawan ka, salamat sa iyong biyaya. Salamat. Kahit kailan hindi ka muna kulang. Lagi mo po kami sinasaplayan, iniingatan, inaakay, pinalalakas, pinatitibay, para huwag kaming mawawala na sa iyong kawalan. Salamat, habang tayo may umawit, at iisipin ang kabutihan ng mahal na Diyos. Umawit ka na may biyaya galing sa iyong puso. Pag-ibig mo Pasalamatan natin sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Hallelujah. Salamat, mahal na Diyos. Kaya't ika'y sasambahin, paligid ay matilim. Salamat sa iyong pangako. Salamat sa iyong katapatan. Salamat, mahal na Diyos. Inaakay mo kaming bagay na para ibigay mo ang kailangan namin. Kunin ang Biyaya po sa akin pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Minsan ang mamamatay tayo po'y lumawin. Pasalamatan mo ang mahal na Diyos na kahit kailan hindi po siya nagkulang. Salamat sa iyong akin salamat sa iyong pagsalita, sa iyong pag-iingat, sa iyong pagkumot, sa iyong pagpapalakas sa aming pagpapatibay. Salamat, Diyos, sa iyong inibig mo ako noon pa man. Panginoon,
ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipiling ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa'kin. Hindi ka nagkulang namin. Salamat ang biyaya mo. Lagi namin natatagal. Sa'kin walang hanggan. Inibig mo kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa'kin laging lahat. Habang tayo bawit naman ang sa'kin ang puso palaman na mamalasyon. Dahil totoo ang kanyang pangako. Kahit kailan hindi mo nakulang ang mga Panginoon, nagilang ka sa dalangin ko. Kung hindi mo mahal, ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kaya ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Oh, walang pinipili ang puso mo. Oh, walang pinipili ang puso mo. Hallelujah. Walang pinipili ang puso mo. Hallelujah. Napakalinaw na mensahe ng awitin. Kahit kailan, hindi nagkulang ang mahal na Diyos. Kahit kailan, lagi natin ang biyaya ng mahal na Diyos. Dahil totoo ang kanyang pangako. Pag tayo naging tapat, mananagana po tayo sa pagpapala. Kung tayo magkusa na maging masunurin, kakain tayo ng buti ng lupain. Ibig sabihin, babasbasan ng mahal na Diyos ang ating kabuhay ng araw-araw nating pamumuhay. Hindi tayo iiwan ng mahal na Diyos dahil mahal na mahal po tayo ng mahal na Panginoon. Tayo tunay na inibig ng mahal na Diyos. Tayo pinatawad sa lahat ng ating kasama't kasalanan dahil tayo po espesyal na likha ng mahal na Diyos. Ipinaghanda po tayong lahat ng mansyon sa langit para sa takdang araw, doon tayo titira magpakailan-kailanman sa piling ng mahal na Panginoon. Tayo po lahat po ay manalangin po sa mga ito. Sa lahat po ng ating pangailangan tayo lumapit sa tronong biyaya, ating palaging paniwalaan. Walang mahirap, walang imposible sa mahal na Panginoon. Lahat kayang ibigay ng mahal na Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah!
Mapagpalang Diyos sa banal, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan ang pasama ito, kami lumalapit sa trono ng biyaya at sa pangunang panalangin namin gagalang mga ebangelista, patawarin mo po kaming lahat sa aming mga pagkukulang at pagkasala at sa lahat po ng pangailangan, ikaw mahal na Diyos, ang nakakalam ng pangailangan, ang kanilang mga hikbi at daing at panalangin. Ibigay mo po, ipagkaloob sa malang pamaraan, pagpalain mo ang bawat isa sa material, financial, spiritual na pagpapala. Alsin mo po ang mga panghina palupaypay, hadlang at balakid sa paglingkod ng bawat isa, kawat kabagan. Ang aming makababayan, aming makapatiran ng hinalpaypay, aming mahal sa buhay, na sa huling panahong ito, sila iyong tawagin para sila makasama namin maglingkod sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa higit sa kanilang pangailangan suplayan at pagpalain kabuhayan pagitaan, basbasan at pasaganahin ang wala, ay bigyan mo po Diyos sa lahat may karamdaman, pagalingin mo po sila sa lahat na mayroong problema, tasimuna sa pagsubok. Tulungan mo po makalampas, panghawakan mo po kami at huwag mo po kaming iiwan, pababayaan sa araw-araw na pamumuhay hanggang sa iyong pagbalik. Nawa kami masumpong walang doon sa mga kapintasan, iyo po kaming pagpalain, bigkisin ng pag-ibig galing sa iyo, at nawa kami ay maging ilaw ng sanlibutan sa aming mga sabuhay para maging daan na sila po'y makalapit at makapaglingkod sa iyo sa makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samo at panalangin. Ating pong kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Ating sawayin ang lahat ng udyok at gawa ng demonyo sa ating buhay. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Amin sasaway ang lahat ng demonyo karamdaman nagpapahirap, ang di makaramdaman, sakit sa puso, sakit sa baga, asma, rayuma, high blood, ulcer, cancer, leukemia, diabetes, pagka-stroke, pagkabingi, pagkabulag, panghina, palupaypay, kahirapan, alilang lahat ng sakit sa pisikal na katawang kasaot in Jesus name. Panghina, palupaypay, kahirapan, kasaot in Jesus name. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat po, mga kapatid, mga kakatalon, tayo po may mahal tatlong beses. Shout, praise the Lord. Jump. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon.